Hindi ko na maalala kung kailan eksakto nagsimulang magmukhang mali ang lahat. Ang sigurado lang ako, dapat hindi kami umalis. 5 magkakatrabaho kami sa isang opisina ng accounting firm sa lungsod. Ako si Noel. Ironically, oo, Noel ang pangalan ko. Tahimik, observer, laging huling magsalita. Kasama ko sina Mara, masayahin, laging may plano at palaging nauuna sa desisyon. Si Eric, tahimik pero mapanuri, parang laging may iniisip. Si Lisa, praktikal, lohikal, hindi naniniwala sa pamahiin. Habang si Paolo, joker ng grupo, laging may biro kahit hindi angkop. 3 taon na kaming magkakasama sa trabaho. Walang naging bakasyon na sabay-sabay kaming lahat. Hanggang sa dumating ang Christmas break. Guys, sabi ni Mara, 1 linggo bago magpasko. Mag-road trip tayo, 1 gabi lang. Gusto ko lang maramdaman na buhay pa tayo. May mga dahilan para tumanggi. Pagod, gastos, panahon. Pero ang totoong dahilan kung bakit dapat kaming tumanggi, hindi pa namin alam noon. Napili naming puntahan ang isang liblib na bayan sa bundok. Kilala raw sa malamig na klima at tahimik na gabi. Hindi sikat, walang turista, walang signal. Perfect daw, sabi ni Mara. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Pero may isang detalye na hindi ko matanggal sa isip ko. Wala kami nakitang karatulan ng maligayang Pasko. Disyembre 23. Lahat ng dinadaanan naming bayan may parol. May ilaw, may musika. Pero pagpasok namin sa kasadang paakyat, lahat nawala. Parang tinanggal ng mundo ang kulay. Ang tahimik, sabi ni Paolo. Pilit na tumawa. Parang may patay. Walang sumagot. Ang tinutuluyan namin ay isang lumang transient house. Hindi hotel, hindi inn. Isang bahay na parang matagal nang may hinihintay. Isang mata ng babae ang nabukas ng pinto. 5 tao? Tanong niya. Tumango si Mara. Tumitig siya sa amin isa-isa. Matagal, parang may binibilang. 1 ang sobra, sabi niya. Natawa si Lisa. Lola, 5 kama po ang kailangan namin. Hindi ngumiti ang matanda. Hindi, sagot niya. Lagi namang 4 ang umaalis. Joke lang siguro, pagulong ni Paolo. Pero hindi tumawa ang matanda. Sa loob ng bahay, malamig kahit walang hangin. May 5 kwarto. Pero napansin ko, isa sa mga kwarto ay may salamin na natatakpan ng tela. Bakit may takip? Tanong ko. Para hindi kayo mabilang, sagot ng matanda. Wala nang nagtanong. Gabi na. Nag-inuman kami. Tumawa. Nagkwentuhan. Piliting gawing normal ang lahat. Pero may mga bagay na hindi ko may palawanag. Ang orasan sa sala ay palaging 11:47 p.m. Walang kahit anong tunog sa labas. Walang kuliglig. Walang hangin. At tuwing titingin ako sa salamin, parang may isang taong wala sa likod namin. Bandang hating gabi nagising ako. May naglalakad sa hallway.
1, 2, 3, 4 na hakbang. Laging 4. Binuksan ko ang pinto. Walang tao. Pero may naiwan. Basang bakas ng paa. 4 na pares. Kinabukasan, si Paulo ang nawala. Hindi siya umuwi sa kwarto niya. Wala sa banyo. Wala sa kusina. Wala ring bakas ng pilitan. Baka umuwi na, sabi ni Lisa. Pero naiwan ang phone niya at ang wallet. At sa sala, ang orasan ay gumalaw. 11:48 p.m. Nagpanik kami. Gusto na naming umalis. Pero hindi na gumagana ang sasakyan. Ang daan pababa, wala na. Puno, hamog, at pader ng dilim. At ang mata ng babae, wala na rin. Kinagabihan, narinig namin ang tawa ni Paulo mula sa likod ng salamin na may takip. Joke lang guys, Christmas naman. Hinila ni Mara ang tela. At doon namin nakita 4 na refleksyon lang. Wala si Paulo, pero maririnig mo pa rin ang boses niya. Sunod na gabi, si Lisa. Natagpuan namin ang kwarto niya. Maayos ang kama, pero sa dingding, nakaukit ang isang pangungusap. Hindi kami 5 dumating. 3 na lang kami. Si Eric, Mara, at ako. At doon ko naalala, bago kami umalis sa opisina, 4 lang talaga ang nag-sign ng leave form. 4 lang ang nakaalam ng biyahe. Ako lang ang hindi maalala kung kailan ako nakasama. Tinignan ako ni Eric. Napansin mo rin ba? Tanong niya. 4 lang dapat tayo, sabi ni Mara na nanginginig. Unti-unting bumaling ang tingin nila sa akin at biglang sumakit ang ulo ko. Naalala ko na, hindi ako empleyado. Ako ang dating accountant na namatay noong nakaraang taon. Sa Christmas party sa opisina, sa overwork, ako ang multong hindi umuwi. Sumama lang ako dahil ayoko mag-isa sa Pasko. Hindi ang bahay ang kumuha sa kanila. Ako. Tuwing may nakakaalala sa akin, may nawawala. At ngayon, 2 na lang sila. At ako, hindi pa din unang umuwi. Kung naririnig mo ang kwentong ito ngayon at may kasama kang higit sa bilang, magbilang ka ulit. Dahil tuwing Pasko, may isang hindi dapat nandoon. At baka, ako na naman iyon.